May dinayo nga pala kaming NMAX 150B1 na hindi na nga umaandar at sobrang tagal na rin daw nitong naibagak. At ang sabi nga sa amin guys ng may-ari, pang overhaul daw tong makina niya dahil stock up na nga daw to. At yun din daw yung sinabi ng pinagtanungan niya. At kung titingnan nyo nga guys yung makina nito, sa itsura pa lang mukhang pang overhaul na talaga, na sobrang dami na talagang mga dumi nito. Kaya mukhang mapapalaban talaga kami sa NMAX 150B1 niya. At nung susubukan nga namin tong sipaan, stock up nga talaga, gaya nga ng sinabi ng may-ari nito. Pero para sa amin guys, meron kaming alam kung stock up nga ba talaga, na kailangan nyo munang i-check yung magneto nito kung umiikot nga ba, dahil dyan yung malalaman kung may problema nga ba to. Dahil kasi kami guys hindi ka agad-agad umahatol na pangbaba ka agad yung makina o pang overhaul pa. At kita nyo naman guys na umiikot pa itong magneto nya. At ang ibig sabihin yan guys hindi totoong nag-stock up itong makina nya. At kaya niya nga pala kami guys nakilala, habang nag-i-scroll daw siya napanood niya raw yung mga video namin na tinapos niya nga raw talaga, at humanga pa nga raw siya sa mga ginagawa namin. Kaya nung tinawagan niya nga kami guys, ni-schedule na lang namin siya. At humanga na nga rin kami sa kanya guys, dahil 2 buwan din siya naghintay sa amin at hindi niya pa nga ito ipinagawa sa iba. Kaya nung nagkaroon na kami ng time para sa motor niya, pinuntahan na rin namin to kaagad para matulungan siya at para hindi na rin tumagal yung pagkakabagak nito. Dahil kung mas tatagal pa guys yung pagkakatambak niyan, pwede pang masira yung mga ibang parts nito, gaya na lang ng tangke, karburador at gulong. At nung chinek nga namin guys yung battery niya, hindi na nga iyan yung stock niya. At bago namin tutuloy yung i-troubleshoot para paandarin, lilinisan muna namin itong karburador niya para hindi na rin pumasok yung mga dumi nito sa combustion chamber niyan. Dahil kung sakaling pumasok kasi guys yung mga naipong dumi niyan sa combustion at gumasgas sa liner ng block nyo, na pwedeng maging sanhi ng pagkasira at umusok yung motor nyo. At ditapos na nga namin itong linisan, at hindi nga rin namin ini-expect na mukhang bago pa pala itong karburador niya. At dahil tapos na nga rin namin gawin yung karburador niya, ito-troubleshoot naman namin kung bakit ayaw umandar ng motor niya. At papalitan nga pala muna namin yung battery nito na pang dito talaga, para madalian na rin kaming ilagay at tanggalin. Dahil umiipit kasi guys kung hindi compatible sa lagayan yung ilalagay yung battery. At sa may paghihigpit nga pala ng battery terminal niyan, siguraduhin yung mahigpit talaga yan. Dahil kung maluwag kasi yan guys, pwedeng magka-issue at magkaroon ng corrosion. Kaya dito i-check na nga namin to guys kung may kuryente nga ba to. So yun nga guys, confirm na namin na wala ngang kuryente to. Kaya ito-troubleshoot na namin yung wiring nito kung bakit nga ba walang kuryente. At ang una nga namin guys napansin marami na nga rin nakabitin na mga wire sa motor niya. At i-check na nga rin namin guys kung may grounded nga ba dito. Kaya ang mas magandang gagawin namin dito guys, ibabalik namin sa stock itong motor niya. Dahil ang isa pa naming napansin dyan, mga pangbahay yung mga ginamit na wire dito. At puro kalawang na nga rin guys yung mga accessory nito. At ilalagay na namin guys sa ayos yung stock na busina nito. Kaya dito susubukan na namin to guys kung magkakaroon na nga ba ng kuryente. At yun na nga guys, nakita nyo naman na nagkaroon na nga ng kuryente itong motor niya. At sure na rin kami guys na andar na talaga to. Na ganun lang pala kasimple yung issue ng motor niya. At humantong pa nga sa pagkakabagak nito. At bago nga namin subukang paandarin yung motor niya, nirektahan muna namin ang gas dahil siguradong madumi rin kasi yung tangke niyan. At subukan na natin tong i-start. At yun na nga guys, narinig nyo naman na parang aandar na talaga itong motor niya. At hindi na nga namin to guys itutuloy, gawa nga ng marumi pa yung mga ibang parts nito. Gaya na lang nitong kickstart na akala ng iba stock up yung makina niya. At ang napansin nga namin dyan guys malinis pa pala itong CVT niya. At ang pumakat nga lang pala dyan guys yung pinaka kickstarter. Dahil madalang din kasi guys yung mga nagbabaklas at yung mga naglilinis nito. Kaya dito ipapakita na namin sa inyo kung paano ito baklasin at linisan yung mga parts nito. At bago nyo nga pala guys bunutin yung rod set gear nito, wag na wag nyo kakalimutan yung washer niyan sa likod. At gasolina nga lang pala guys yung pinanglilinis namin dyan. Gawa nga ng malayo din yung bilihan dito ng CVT cleaner. At pwede naman guys yung pinanglilinis namin nito dahil wala namang mga oil seal to na kailangan hiwasan. At dititapos na nga namin tong gawin at linisan na talagang smooth na to at bumabalik na. Kaya dito pinaglalagay na namin yung mga bolts nito at hihigpitan ng 12 Nm para tama lang at sakto lang. At maipapakita na rin namin sa inyo na smooth na at functional na itong kicker niya. Kaya dito bago namin tutuloy ang paandarin, pinrevis na rin namin ang car wash itong motor niya. Dahil sa tagal na pagkakabagak nito, ultimo flaring sa loob may mga putik. At talagang pagbubutihan namin sa paglilinis dito para hindi rin masayang yung pagdayo namin sa kanya. At ditapos na nga namin tong car wash na tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Na talagang nagmukhang bago talaga itong motor niya. Na hindi nga natin guys akalain na nabagak to ng ganong katagal. Kaya dito sususian na namin to ng pinakamagandang susi para maipakita na rin sa inyo na all goods na at functional na itong motor niya. Kaya dito paandarin na natin to. So yun na nga guys, narinig yun naman na umandar na talaga itong motor niya. At natuwa na rin kami guys na sobrang tahimik pa pala ng makina niya. At hindi nga rin ganun kalaki yung nagastos niya dito. At sa mga katulad nga pala naming mekaniko, mas pagsikapan niyo pang mag-troubleshoot ng maigi para hindi na rin kayo mahirapan at para malaman nyo rin yung issue ng motor ng papagawa
magawa sa inyo. At para hindi na rin kung ano-ano mga parts yung bibili ng mga customer. Dahil kung sasabihan kasi natin kaagad na pangbaba yung makina niya, eh isipin niya kaagad na malaki-laki yung uubusin niya. Lalong-lalo na kung hindi nakagayak yung budget niya sa pang-overhaul dito. Kaya mahahantong talaga sa pagkakabagak. At ang nagastos nga lang pala niya dito guys, eh nasa 1,350 lang. Kasama na lang is gasolina at labor. So yun nga lang pala guys, at kung gusto niyo pang madagdagan yung mga ganitong klaseng video at makatulong din kayo sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.